So eto mga sangkay, pandaigdigang balita tayo ngayon. Umiinit po mga sangkay itong tensyon sa Middle East at ang Amerika nga po ay nagpadala na ng napakaraming mga kasundaluhan. So mga sangkay, no? Umiinit po ang usapin ngayon tungkol sa digmaan ng Iran at Amerika. At alam po natin mga sangkay kung ano po ang kakayahan ng Amerika dahil po sa ginawa nila sa Venezuela, 'di ba? Kung paano nila nakubkob ng ganun-ganun na lamang at tayo nga po sa mga report, sobrang advance ng technology ng Amerika na magagamit po pagdating sa warfare, pagdating po sa digmaan. At mismo yung mga Venezuelan soldiers ang nagpapatunay na wala daw po silang kamalay-malay sa pagsalakay ng Amerika. Nabigla na lamang daw po sila. Mismo rin yung Iran, mga sangkay, nung time na inatake po sila ng kanilang ng pangmalakasang pandigma, panghimpapawid ng Amerika, sinabi po nila na hindi daw po nila na-detect ang eroplanong yun, mga sangkay. O mamaya, pag-uusapan natin po yan kasi masyado pong high-tech ngayon yung Amerika, no? Hindi po basta-basta itong mga pandigma nila. Anyway, bago tayo magtuloy-tuloy sa ating pag-uusapan, pandaigdigang balita, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay, ito ngayon po ang nangyayari mga sangkay sa problema doon po sa Iran kasi nga po ang Iran marami na pong pinapatumba noon ng mga kababayan nila doon. Umabot na po ng 35,000 mahigit or baka nga umabot na po ngayon ng mas malala pang numero. Sobrang dami. Ngayon, si Trump po ang sasaklolo. At ito po yung mga balita ngayon, mga sangkay, kagaya po nito. Ang Amerika daw po ay nag-deploy ng nuclear sniper dahil daw po sa problema na ginagawa po ngayon ng Iran. So, tingnan po natin. A U.S. Air Force plane called the Nuke Sniffer has landed at the Mildenhall U.S. Air Base in Britain. The deployment has heightened speculation that it could be related to Iran. Officially called the WC-135R. O, ayan mga sangkay, isa po yan sa mga pandigma ng Amerika na sobrang high-tech. Ito po ay Nuke Sniper, kung tawagin. At itong isa lamang po yan sa mga kagamitan ng Amerika na pandigma na talagang namang katakot-takot. At hindi pa po natin alam kung papaano po yan ginagawa mga sangkay nila kasi mismo yung mga taga-ibang bansa, hindi po nila alam kung ano po yung ginamit na mga kagamitan po dyan, paano nagawa, kagayan lamang po ng kanilang eroplano din, no? Aircraft, mga sangkay, na pwedeng magbagsak ng napakaraming missile. Tapos, ayon sa report, hindi daw po yun nadidetect ng radar. Para po siyang ghost, mga sangkay, na dadaan lamang, hindi makikita, pero mararamdaman ng lahat. Constant Phoenix jet, the Nuke Sniffer is used to detect radiation leaks into the atmosphere on account of nuclear explosions or related incidents. Kita nyo mga sangkay? Pati nuclear kaya niya pong habulin. Ganun po katitindi yung mga ngayon ng Amerika. Pero malamang sa malamang, hindi po nila i-reveal ang tunay na identity na ito. The aircraft is operated by US's 45th Reconnaissance Squadron. The Nuke Sniffer was last deployed at the Mildenhall Air Base weeks before Russia began its full-scale invasion of Ukraine in 2022. The aircraft's past deployments have been closely linked to nuclear accidents and nuclear tests. It was deployed in 1986 after the Chernobyl nuclear disaster and in 2011 after the Fukushima nuclear power plant incident. The aircraft has also been deployed for every confirmed North Korean nuclear test. Grabe, no? It was last seen at the start of the Ukraine-Russia war in 2022. According to a report by The Telegraph, U.S. Special Forces were also seen rehearsing military drills and fast roping from the V-22 Osprey helicopter.
Flight tracking data suggests that the U.S. has also brought more aircraft closer to the region, including more advanced fighter jets and tankers. At more advanced fighter jets and tankers. So naninilikado ngayon ng Iran kasi sabi pa nga sa kwento ng mga sundalo from Venezuela, nung time na nilusob daw po sila ng Amerika, ilan lamang po yung mga sangkay ng mga tropang militar from US, no? Na kung saan sumalakay po sa mismong mansyon ng kanilang leader sa Venezuela. Ayon sa kwento nila, hindi daw po talaga nila ma-imagine kung anong technology ang mayroon yung Amerika. Kasi hindi man lang daw po nila nalaman na may paparating. Nagulat na lamang daw po sila. Tapos nung nandun na, para daw pong may radiation yung buong paligid na mismo yung mga pandigmaan nila, mga baril o kung ano, hindi po nila magamit na maayos. So sabi nila may something daw po na technology na ginagamit yung US na delikado po para sa ibang mga bansa na papalag. O ngayon mga sangkay, napakaraming balita tungkol dyan. Eto, Iranian protests, sabi dito, share hope, umaasa daw po sa tulong mula po kay Donald Trump pagdating po sa military action. At ang Amerika po ngayon, ayon po kay Donald Trump, may armada po, no? Na pinadala doon mga sangkay, napakarami pong sundalo at mga sasakyang panghimpapawid ang pinadala ng Amerika. As the U.S. carrier group arrived in the Middle East this week, President Trump boasted about its capabilities. We have a lot of very big, very powerful ships sailing to Iran right now, and it would be great if we didn't have to use them. But some Iranians tracking the buildup of U.S. military forces tell us they want him to use them and fast. If I am Mr. Donald Trump, I don't give even one more day to Islamic Republic. Grabe. Iranian po yan ha. Kung ako daw si Donald Trump, hindi ko nabibigyan ng isa pang araw. Atakihin na po kaagad itong mga base militar nitong Iran. To recover. We spoke with 5 protesters who are not sharing their real names to protect their families in Iran. 4 are now outside the country. 1 is still inside. All say they attended the biggest protests on Thursday, January 8th and Friday, January 9th. Grabe, tingnan nyo. Which took place across nearly 200 cities in all 31 provinces, including the capital of Tehran, where Farhad was back home visiting his parents. As soon as we exit from the building, we could see the crowd of people. Grabe. Yan po yung mga tao doon ngayon, mga sangkay. Parang ngayon lang po ito na nangyari na sobrang dami po talaga nagprotesta at tuloy-tuloy. Kaya nga po ang dami na pong pinapatumba ng mga sundalo ng Iran. Umabot na daw po sa 35,000 mahigit. I have not seen it in Tehran before. I was seeing the hope in my father's face, who is almost 70-year-old man. He was really excited, full of Grabe hope. yung tao. And in the city of Isfahan that night, the same chant. Everybody was chanting, "Long live the king. This is the last strike that Reza Pahlavi is going to come back." This is Parisa, a protester we interviewed in person. And then around 20-30 motorbikes made a line in front of the group. Grabe, without kawawa any yung mga warning, tao. Nothing. They just Tingnan nyo yan, mga sangkay. Ganyan po kabrutal yung ginagawa po ng Iran sa kanilang mga kababayan. started shooting people straight into their faces and Pero lumalaban yung mga tao eh. what I could see was legs falling down and blood everywhere on the floor, on the street. And I could see screaming, shouting. Back in Tehran, Grabe. Farhad and his parents were tear-gassed. I was seeing my mother's face, full of tear. So ngayon, yan pa yung situation doon sa Iran. Ang dami na pong pinapatumba. Pero ngayon mga sangkay, nagte-take action na po yung bansang Amerika. Our next story is from Iran. The protests have subsided, but the threat from America has not. Will the U.S. attack Iran? That question refuses to go away because Washington is sending mixed signals. Trump has moved what he calls his armada Armada, yun yung tawag niya mga sangkay, armada. near Iran. It's a signal from Pentagon. That's the U.S. Defense Ministry. This kind of military movement shows preparation for a possible attack.
But on the other hand, Trump is suggesting that he wants to talk to Iran, that he does not want to use his military in West Asia. So, gusto sanang kausapin ni Trump itong supreme leader ng Iran. Kasi nga po gusto niya ipatigil na yung ginagawa na pagpapatumba sa mga Iranian. Kasi ang dami na po mga sangkay. Kaya nga lang, nagbanta pa po ang Iran. Naaatake din daw po sila sa mga kampo ng Amerika dyan sa Middle East. Kaya ngayon, kumbaga anumang oras, magsisimula po talaga yung digmaan na ito. Kasi tingnan po ninyo, nagpadala po ng maraming kasundaluhan si Trump. A US destroyer is docked Ayan, in Israel near its border with Egypt. Israel media claims the ship's arrival was pre-planned. So as part of napapalibutan na ongoing po yung buong cooperation Middle East. between the two nations. Acknowledging the show of force, Iran's foreign minister says is not ready for negotiations and ready for war. توانمندی دفاعی ایران و موشک‌های ایران I should state unequivocally that Iran's defense and missile capabilities and Iran's missiles will never be the subject of any negotiations. I do not think any country is prepared to compromise with anyone over its own security and defense. We have said this many times, and I will repeat it again. The Islamic Republic of Iran, just as it is ready for negotiations, is also ready for war. Ready daw po sila sa negotiation, pero handa din daw po sila sa digmaan. Ito po yung sinabi ng mga opisyal ng Iran. So anumang oras mga sangkay, sinusubok po talaga nila yung pasensya ng Amerika, posible po mangyari ang digmaan na ito. Kasi ang dami na pong nadaded sa mga tao doon sa Iran. Grabe itong nangyayari ngayon sa ating mundo, no? Alam nyo, pinapatunayan talaga ng Biblia na totoo yung sinasabi sa propesiya na in the last days, no? Mangyayari yung mga digmaan. At eto yun, mga sangkay. Yung mga gulo ng mga bansa ay nagaganap. Geopolitics, matindi, mga sangkay. So ano po ang inyong opinion? Comment down below. Meron po tayong YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito ngayon sa YouTube. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.